Attorney, ano ba ang arbitration sa katarungang pambarangay? Ito madalas itanong kaya sasagutan na din natin. Ang arbitration ay bahagi ng mekanismo ng katarungang pambarangay. Maaari itong isagawa sa ang mangyugto ng proseso. Ibig sabihin, pwedeng sa kalagitnaan ng mediation o ng conciliation. Kung kaya't hindi kailangan na tapusin muna ang mediation o conciliation bago magsagawa ng arbitration. Subalit tandaan, nagkakaroon lamang ng arbitration kapag ito ay pinagkasunduan ng magkaalitang partido. Ibig sabihin, pareho silang pumapayag na ipasok sa arbitration ang kanilang hinwaan at susundin kung ano man ang arbitral award o magiging pagpapasya ng arbitrator. Sa madaling salita, hindi sapilitan ng arbitration. Pinagkakasunduan ito ng mga partido. Lubhang napakahalaga ng consent o pagpayag ng parehong partido sa pagsasagawa ng arbitration. Kung walang permadong kasunduan, walang arbitration. Gaya ng nangyayari sa kaso ng Panget versus Manaknes Dawas, kung saan nabaliwala ang arbitration award dahil walang malinaw na kasunduan na parehong pumapayag ang magkahilwaang partido sa arbitration. Kaya tandaan, ang pagpasok sa arbitration ay hindi gaya ng pagpasok sa isang intimate relationship na basta parehas ninyo, ginusto, hindi na kailangan ng pirmadong kasunduan para mahalin nyo ang isa't isa. Maliban na lang syempre kung pagpapakasal ang pinag-uusapan. Kadalasan kasi kapag mga damdamin ang nag-uusap, sila lang nagkakaintindihan. Yung bang tipong you and me against the world. Sabi nga sa isang talata, o pag-ibig na makapangyarihan kapag nasok sa puso ni numan, dugtungan nyo na lang sa comments kung ano ba ang kasunod niyan. Grabe no, pero ganun talaga. Sabi nga sa kaso ng Chihuahua versus Clave, if the two eventually fell in love despite the disparity in their ages and academic levels, this only lends substance to the truism that the heart has reasons of its own which reason does not know. Basta tandaan, ang arbitration ay sinasagawa ng punong barangay kung sa mediation stage na pagkasunduan o ng pangkat ng tagapagkasundo naman kung sa conciliation na buo ang kasunduan. Tandaan din na kahit na nagkasundo na at nagkapirmahan ng arbitration agreement, pwede itong hindi matuloy kung sa loob ng 5 araw ay i-repudiate o bawiin ng sino man sa mga partido ang kanilang pirma o pagsang-ayon sa arbitration. Bago simulan ng arbitration proceedings, dapat ay nagkapirmahan na sa arbitration agreement ang mga partido. Ang nasabing agreement kasi ang magbibigay ng kapangyarihan sa arbitrator na magsagawa ng arbitration. May bisa ng isang desisyon ng hukuman ng arbitral award o resolusyon ng arbitrator sa nasabing sigalot. Makalipas ang 10 araw na hindi ito pinawalang bisa ng sino man sa mga partido sa pamamagitan ng petition to nullify the arbitral award sa korte.